Itong istasyon ito paggayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat at nakasusubaybay sa ating palatuntunan ngayong araw ng Biyernes. Bago ang lahat dyan, dahil ngayon po ay November 8, baka nakalimutan na ng iba. Di ba? May bagyo tayong Leon, bagyong Christine, bagyong Marce. Ngayon pala ay ika-11 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Jen. Ganun ba? Ilan taon na? 11 years 11 na. years ago. At may pahayag pa nga dyan, statement ang Malacanang sa paggunita ng ika-11 taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Ang sabi ng Pangulo, ang calamities are teaching moments. And everyone that came after Yolanda delivered a payload of lessons that instructed us how to improve our response. Ayun. So, dapat natututo tayo sa lessons na ibinigay sa atin ng Yolanda. Ulitin mo nga yun. Ulitin mo nga. Ang sabi po ay... Pahayag ng palasyo yan, ha? Opo. Tungkol po dyan sa 11... Sino sa palasyo nagpahayag? Ito po ay pahayag ng mismong Pangulo. Official statement ng palasyo. Ano Okay? sabi? Statement po ito ng Pangulong inilabas. Sandali ha. Kasi na, ito. Ang sabi niya, ito yung pinaka importante, no? Atin nang kinuha eh. Kasi mahaba-haba yung kanyang mahaba-haba yung pero ito yung pinaka... Hindi, yung binanggit mo lang kanina. Kanina lang yun eh. Yung calamities are teaching moments. And everyone that came after Yolanda delivered a payload of lessons that instructed us how to improve our response. Alam mo kung sino man yung nagbigay ng message na yan, alam ko hindi naman ang Pangulo ang gumawa niyan eh. Opo. Siyempre may tagasulat yung Pangulo eh. Malamang si Cesar Chavez po yan. Ha? Si Cesar Chavez, yung PCO. Hindi rin siguro. Hindi rin mo kaya yan? Hindi yan. Oo. Kung sino-sino na lang kasi gumagawa ng message eh. Ganun po. Ibig mo bang sabihin, hindi ang Pangulo ng aking pinatutunggan rito ha? Pinatutungkulan. Hindi po siya. Pinatutungkulan. Okay. Sapagkat kung talagang totoo, yung tagagawa ng message na yan, doon sa Yolanda pa lang eh. Ibig mo sabihin, mayroon pang mas malakas na kalamidad na dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda? Wala pa sa kasaysayan po. Bakit sasabihin niya sa message na pagkatapos na Yolanda nag-deliver ng katakot-takot na message yung ibang mga kalamidad na dumating sa bansa natin? Ano ba yung pinakamalaking message? Ang Yolanda ang dapat siguro nag-iwan. Doon pa lang nakapag-iwan na ng katakot-takot na hindi natin makakalimutan na pangyayari sa ating buhay. Totoo Ano ba isa-isa ng mga sumunod? Doon pa lang sa Yolanda, natuto na tayo dapat. Kaya kung sino man yung gumawa ng message na hanapin nyo kung sino. Hindi ang Pangulong gumawa niyan eh. Totoo kayo. Kung ano-ano na lang ang pinaggagawa at gusto, ang Pangulo pa ang magsalita. Naawa na ako sa Pangulo eh. Totoo. Kung ako lang nandyan, kaya gagawa ko, hindi ganyan ang aking gagawin na message eh. Sapagkat ang Yolanda talaga, Kong, ang totoo, ang buong mundo, Kong, hindi lang ang Pilipinas, ay natuto sa mensaheng iniwan ng Yolanda, Kong. Ang problema, makalipas ang 11 taon, Nelson, ano? 11 taon, para bagang Yolanda na lang ang naalaala, pero yung mensahe, unti-unti na namang nauulit, Kong. Yung kapabayaang ginawa, yan, yung nangyari dyan sa bahagi ng Bicol, iba't iba pang mga lugar, hindi po natuto ang mga leader ng pamahalaan. Kaya nga, yung gumawa ng message, kaya ako medyo uminit ang ulo. Opo. Dahil sa ang gusto pa niyang sabihin at gusto pa niyang ipasabi sa Pangulo, wala tayong natutunan sa Yolanda. At kailangan matuto tayo sa lahat ng mga sakunan dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda. Lessons. Jesus Maria Joseph naman na klaseng message na yan. Ulitin ko, Kong, para maintindihan ng iba kasi baka naulinigan nila, ha? Tama si Kong, calamities are teaching moments. Pakitagalog mo nga, Jen. Ang kalamidad ay panahon
ng pagkatuto. Oo, na nagtuturo. Nagtuturo. Oo. And everyone that came after Yolanda, Oh. Yun. lahat ng sumunod, Pagkatapos ng Yolanda, Oh. delivered a payload of lessons. May susisipin mo naman. Siya, puro lessons. Ibig sabihin, wala tayong natutunan sa Yolanda. Puro yung lessons. sumunod Ay, pa sa saan ka naman Yolanda. nakakitang? Hanapin ninyo kung sino yung sumulat ng message na yan. Tama. At kinakailangan maturuan siya. Mukhang mali nga, no? Mali yan ko. Mali yun eh. Sa mga tweet, sa Yolanda wala tayong ito yung pinakamalakas at hindi natin ma-describe yun eh. Sa kasaysayan ng daigdig ko, nga. Sa lahat ng namatay na Pilipino. Totoo. Pagkatapos wala tayong natutunan. Ang gusto niya matuto pa tayo sa lahat ng mga sakunang nangyari pagkatapos ng Yolanda. Dapat Ay, saan after ka naman Yolanda, graduate na tayo. Totoo. Natuto na tayo dapat. Yung gumawa ng message na yan, hindi natuto. At hindi kailanman matututo kahit ilang bagyo pa ang dumating. Sapagkat hindi natuto sa Yolanda eh. Yun na nga. Di ba? Naghahanap pa ng isa pang Yolanda. Parang ganun ang gusto ko Ano ba yung hanapin. pasabog mo kanina? Kanina ka pa sabi may pasabog ka. Gusto ko marinig Hindi yun. kasi, bago mo lang tapusin, Nelson, bago lang tayo lumipas dyan, dapat talaga hanggang ngayon, 11 Sa taon. umpisa pa lang, uminit na yung ulo ko eh. Hindi nga kasi nga ako, hindi sa sinisilaban ko kayo sa bagay na yan. Alam mo, pati individual dapat matuto, pati mga opisina. May bantakin mo sa pagkatuto ng Yolanda, bawat emergency, bawat kalamidad, dapat po lagi tayong open. Yes. Simpleng palikuran laging sarado eh. Paano natin titirahin yun, di ba? Wala ka emergency. Di ba? Wala kang emergency. Simpleng palikuran. Nakapadlock. Di ba? Mapapatungayaw ka talaga kapag gano'n. Eh, sino ba yung nagutos na ipadlock yun? May mga tao kasing demanding ko. Ako, paminsan-minsan lang ako. Mga taong wala namang puhunan sa himpilan. Nakala mo kung sino. Bakit kinakailangan ako? Ititingnan mo yung palikuran na yon magkatabi. Isang pambabae at isang panglalaki. Yan. Alam nyo naman siguro kung saan ako dapat na pumunta. Yun. Eh bakit sa tuwin na lang ako ipupunta? Eh, sabi dito na lang po kayo dito sa pambabae. Nakaka-insulto naman yung ganun. Hindi naman ako papayag sa ganun. Tama, Diba? tama kayo dyan ko. Sapagkat yung palikuran na yon ginamit para sa ating lahat na gustong gumamit nun. Maliban na lang kung ayaw nilang gamitin yun. Totoo. Ay parang gusto Hindi para sa isang tao lang yan. Kaya gusto kong makausap kung sino ang merong pakana nung kautusan na yan. Mukhang wala sa hulog kong. Anyway, puntahan na natin yan. At assignment namin sa Ian Kong. Ano ha? Nelson. Hindi kailangan bago ako umuwi, ibigay niyo Opo. sa akin ng telepono kung sino yung taong gumawa ng kautusan na yan. Yan, pati yung speech ng Pangulong Bongbong. Cesar Pati Chavez. yung gumawa ng... Speech. Tatawagan ko mamaya si Secretary Cesar Chavez Yan, kung siya nako. nga ang gumawa. Tsak yun ko. Kasi kung siya ang gumawa, kailangan palitan niya sa lalong madaling panahon. Mali ang message. Mali. Nakakaawa ang Pangulo kapag pipilitin nyo na siya ang magsabi ng message na yan. Mali ang ginawa nyo. Kailangan magkaintindihan na tayo rito. Tama. Kasi minsan ang messaging ko. Sige, pasabog. Pasabog number 1.